Hello po mga kababayan, dito pong muli tayo sa ating podcast Live with Dan TM. Gusto ko lang po kayo na i-update doon sa nahuling mayor ng San Simon, Pampanga. Hindi lang pala 80 million yung involved na pera mga kababayan sa extortion. 155 million. Yung nahuli po ng NBI sa entrapment na nag-viral mga kababayan kasi red-handed siya mga kababayan. Ayan yung pera, oh. Present ng NBI, San Simon Mayor. Mga bodyguards inaresto ng NBI dahil sa extortion at graft. Matindi, mga kababayan. Madaling sabi, talagang matagal na niyang gawain ito. At gustong bumawi. Tama yung ating mga analysis, mga theory na iba kaka-eleksyon pa lang, gustong bumawi agad ng mga gastos niya, mga kababayan, nung eleksyon. Kaya nang extort. At ang involved, hindi lang 80 million pesos sa unang report kahapon, kundi 155 million pesos. Yan o, San Simon Mayor nab in 155 million extortion gun rap. Yan po mga kababayan ang kanyang picture para makilala po ninyo kung sino itong San Simon Mayor. Yan o, Pampanga Mayor held in extortion sting. So sabi dito sa report ng Daily Tribune, the National Bureau of Investigation arrested San Simon, Pampanga Mayor Abundio Jun Punsalan Jr. along with a close associate in an entrapment operation over allegations of multi-million peso extortion and illegal possession of firearms. The mayor and his alleged accomplice, si Ed Ryan Dimla, were apprehended on August 5 doon sa Clark, Pampanga by agents of the National Bureau of Investigations Intelligence Service na pinangungunahan mismo ni NBI Director Jaime Santiago. Sabi po mga kababayan ni Director Santiago, yung operation was conducted after a complaint filed on July 30 by Real Steel Corporation which claimed it was being extorted by individuals linked to the local government. Yung extortionist pala mga kababayan, mismong yung mayor. Matindi. Gustong bumawi ng kanyang malaking gastos po during the election. Malamang massive yung vote buying po. Yan sabi ko sa inyo. Yan na eleksyon na masyado nang magastos. Malamang ang nasa likod niyan, massive na nakawan. And in this case, hindi lang nakawan, kundi extortion. You see, ginawang negosyo nila yung politika, yung posisyon mga kababayan, para kumita ng limpak na salapi. Na kung halimbawa, may hihinging kang favor tulad nito po, may isang resolusyon na hinihingi, ayon kapalit mga kababayan, limpak-limpak, milyon-milyon na pera para i-approve yung resolusyon, which is pure and simple extortion, corruption mga kababayan. The NBI said the scheme began when one Eric Yabot, posing as San Simon municipal officer, ordered the company to stop construction and hauling activities. Shortly after, Dimla, who introduced himself as the town's external city administrator and claimed to be acting on behalf of Mayor Punsalan, allegedly demanded 30 million pesos to prevent any further municipal action against the firm, as well as an additional 125 million purportedly to reimburse the mayor's political campaign expenses. Para daw tuloy-tuloy yung construction and hauling activities ng company, magbigay ka niya. Una, pangunang bayadan niya, 30 million. Kung hindi, iipitin yung negosyo. Paduduguin mga kababayan yung company ng 155 million. Nakala nga natin yung unang report kahapon na nakuha natin, 80 million lang. Pangunang bayad, 30 million. The remaining, paunti-unti para mabuo yung 80 milyones. Yun pala, mas malaki, 125 million.
Matindi mga kababayan. Ang rason po para daw yung mga gastos niya sa eleksyon mabawi. Charge to the company. Ha? Ganon katindi. Mga kababayan ito, na-entrap, nasilo ng mga taga-NBI. Mabutit malakas yung loob ng mga officials ng Real Steel Corporation po. Sabi dito sa balita, this came after it was alleged that the owner of the company financed the mayoralty rival of Punsalan. Investigators said the threats included revocation of Real Steel's business permits and the cancellation of a municipal ordinance that granted the company tax incentives. A sting operation was set up, culminating in the arrest of both suspects while they received marked money from the complainant. Nasilo ngayon mga kababayan kasi daw itong may-ari ng company ang finance may contribution siguro, campaign fund na ibinigay doon sa kalaban. Natalo po yung finance na politiko kalaban nitong si Punsalan. O ngayon, bumuelta. Ang akala niya, mga kababayan, kasi namigay ng political campaign fund sa kanyang kalaban, magiging okay kung siya yung magdidemand kasi siya yung nanalo. In exchange sa pagpapatuloy ng matiwasay ng kanyang negosyo. Iba yung nangyari po. Huli sa akto. Mga kababayan. So nakumpiska din ng mga ahente ng NBI yung mga walang lisensyang baril reportedly in the possession of the suspects. Punsalan and Dimbla were charged with robbery under Article 299 of the Revised Penal Code, violations of Anti-Graft and Corrupt Practices Act, and illegal possession of firearms. The two underwent inquest proceedings before the Department of Justice kahapon po. Ito po yung presentation kahapon mga kababayan as published by Abante News Online. Okay, sir. Sige na. Yan, ang daming pera po. 30 million. Mga kababayan. Media presentation. Si Director Santiago. Ay inaresto na sila ng ating mga operatiba. Okay. Kapanilaan, paano nag-umpisa yung for them to find nag-competition na kami doon sa loob ng cafe mesa sa sa Magalaki, Pampanga. Then after a few minutes, dumating yung ating Sabi ng mga netizens, nakakaya ang mga korap na opisyal. Sabi ni Susan Mangawang. Sabi ni Benjamin Pader, ay nako, wala na ang politics sa Pilipinas, naging negosyo na. Ikulong yan. Sabi ni Nestor Damulan, good job NBI, sana wala nang lagayan dyan para tuloy-tuloy na ang kaso hanggang sa dulo ng kulungan. Non-bailable yan at pasok sa plunder case yan. Ang mga Duterte, maski bilyon, parang wala pang na ikaso sa kanila, allegedly lang naman. Nadamay pa si Digong. Sabi ni Ophelia, wow, sana tuloy-tuloy na yan. Lahat ng government officials sulihin ang tumanggap ng bribe money. Good job NBI. God bless the Philippines. Sabi ni Heidi, sana lahat ng mayor mahuli sa mga gawaing katiwalian. Sabi ni Shelly Acosta, salute NBI. Great job mga sir. Sabi ni Sancha Hirsan, sinisingil na sila ni God lahat ng korupsyon sa ating bansa. So yan po, congratulations sa ating National Bureau of Investigation kay Director Jimmy Santiago. Ayan lang po mga kababayan yung ating short video. Atid sa inyo nitong ating napakagandang product. Yung gustong mag-order nito,
I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia at gustong magnegosyo, mag-message na lang po kayo sa akin sa Facebook, Dante Maravillas o Dante Maravillas Vlog page natin. So lagi ninyong tatandaan mga kababayan, sa buhay, you become what you believe. Tulad nitong mayor, yan ang paniwala niya. Naniwala siya sa pangungutong, extortion, kulungan yung bagsak niya. O di ba po? You become what you believe. Good or bad. Ako po si Dante Maravillas dito sa Life with Dante M. Maraming salamat po. Bye-bye. God bless.